Hindi na akyat yung sasakyan ko kaya dami sasakyan. So naglakad na. Hanggang kanina, no? Pag-house to house namin. Sorry. Okay talaga kahit na hindi na ako mag-tennis. Okay na ako. Kutang-kuta na ako sa exercise. Yung mataas at mababa namin kanina. Una-una, no? Magbigay-bigay lang ako sa ating kapitan dito dahil kapitan din ako, si Efren Morales, sa kanyang mga kagawad, sa kanyang mga purok leaders, sa kanyang mga tanod, at sa kanyang lalong-lalo na sa inyo, no? Na dumalo dito sa pagpupulong na ito ng UBJP, Team UBJP. Pasalamatan ko rin ang aking Uncle Bapaandang, at saka ang aking sabi niya idol niya daw ako pero mas idol ko siya, si Deputy Mayor Panalat, sa ating Congresswoman, incoming Congresswoman Vice Sandra Sema, sa ating Mayor para sa lahat Bruce Matabalaw, sa ating Vice Mayor, incoming Vice Mayor Johair Madal. Tama nga, no? Yung sabi nila na may 10-point agenda ang UBJP, no? Hindi lang po kami umaharap sa inyo na walang plataforma, no? Meron po kaming plataforma. Ako po ay na-assign o nakatoka sa akin ang kalusugan, no? O ang health. Alam niyo, ang problema po natin dito, problema po namin ni Cap Morales kung may pupunta sa amin na dala-dala ang reseta ng gamot o ang resibo ng bill ng hospital. Kung minsan hindi po namin alam kung saan namin kukunin dahil abot po ng hundreds of thousand. Ang barangay, kukunti lang po ang pera ng barangay. Hindi magkakasya doon sa kuminsan iabot sa amin tag 200,000. Isa-isang buwan 200,000, yun lang ang tira ng barangay namin So wala na, maubos yung tira natin sa 1% lang. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na nag-discuss kami. Sabi ni Mayor, gagawa tayo ng isang Cotabato City Medical Hospital. Ano pa natin yan? Ang ibig sabihin nun ay magkakaroon tayo ng hospital na ang unang i-cater ay ang mga taga Cotabato City. Ngayon, narinig ni Vice Sandra, sabi niya, pag ako ay naluklok sa Kongreso, hindi mahirap yan gawin. Madali lang yan. Hingi lang ako ng pondo sa DBM or sa DPWH. Yan ay may sa katuparan natin lahat yan. No? Kasi alam ko, tayo dito, pag hospital po tayo sa CRMC, ay 3 araw na tayong naka-admit, nandyan pa rin tayo sa triads. Dahil po sa kakulangan ng bed capacity ng CRMC, dahil po sa dami ng galing sa labas na nagpapapa-hospital, kaya po hindi po kinakaya ng CRMC na ang pasyente ay ipasok agad sa kwarto dahil na ubos po ang kanilang room. Ngayon, ang dialysis center naman po ay nandiyan na, no? Kung sino po yung may problema sa kidney, yan po ay 100% fully operational na po. Yung alam niyo, mahirap yung may magpa-dialysis. Sa isang lalong-lalo na ngayon, parang hindi na yata nakaka-avail tayo ng PhilHealth. Marami pong nagreklamo dyan, no? Kasi wala na pong PhilHealth ngayon, hindi ko rin alam po.
ang dati ginagastos, may na-interview ko doon ang dati ginagastos niya is, mayor, ang ginagastos doon nila is 1,800. Ngayon, umabot po sila ng 12,000 a week. Yan po. Kaya nga po, sinabi niya, dahil yung mga kasamahan ko, sabi niya, parang hindi ko na nakikita dito sabi nila, namatay na daw kawawa masyado. So, yun lang po. Ilukluk ninyo kami, i-elect ninyo kami, dahil yan po ay hindi pangako, yan po ay tutuparin namin. Palakpakan naman dyan. So, hanggang dito na lamang siguro, hindi ko napapatagalin. Dahil marami pa rin magsasalita, mga kasamahan ko, na may maganda ring programa at ihayag sa inyo. Maraming salamat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, thank you very much, Cons. At ngayon, pakinggan naman natin ang number